Magandang araw at ngayon ay magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And doon pa rin po tayo sa ating series ng Trusting God's Plan. So, ang ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Awit 62 verse 8. Sabi dito, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kakublihan, may dulot na lunas. So, ang title po nating topic ngayon is Manampalataya at Mamangha. So, verse na binasa natin, sabi doon, mga kabayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, marami pa rin sa atin yung mga hindi lubos na nagtitiwala sa Panginoon, lalo na kapag andun sila sa part na sinusubok sila ng Diyos o nasa trial sila, sa challenges sila. Diyan mabilis na nawawala yung faith natin sa ating Panginoon na nagiging dahilan kung bakit marami yung nagbabackslide at marami yung nawawala. Nagbabackslide at marami yung unti-unti nang nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kapag hindi natin ito nabantayan, ay pwede itong lumala at mag-cause pa ng pagkakabagsak ng isang gawain ng Panginoon. So, mahalaga na once na alam natin yung mga bagay na hindi dapat, ay magkaroon na tayo ng pagkakataon na mapagsabihan siya sa maayos na paraan. So, para sa ating teaching o sa ating katuruan ngayon, sabi doon sa una, the more we trust God, the more He amazes us. So, the more na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon at ipinakita natin yung ating pagtitiwala sa Kanya, the more na ipinapakita niya sa atin na dapat natin sa pagkatiwalaan. I mean, yung kasagutan sa panalangin natin is mabilis siyang naibigay pag alam niya at nakikita niya na ang puso natin ay handa na, ang puso natin ay tapat sa Kanya. So, if you want to have the answer to your prayer by God, so we need to follow Him, to serve Him, and to honor Him. So number 2, sabi, we can pour out our hearts before God because He understands completely. So yung puso natin, hindi natin yung kontrolado at marami yung sumasablay pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagtitiwala. Pero more sa lahat is yung patuloy na may tao o may magre-represent para kung hindi mo manais na magkaroon ng magiging dahilan na hindi ka makafocus. So, maraming way. So, we can pour out our hearts before God because He understands completely. So, alam ng Diyos at nalalaman ng Diyos kung ano yung kakayahan ng buhay ng bawat sa atin. At di natin kailangan na magmalaki pa, kundi patuloy lang tayo na magpasakop sa naisin ng Diyos. Number 3, sabi dito, God carries the burdens for us. So, marami man tayong pagsubok, marami man tayong nararanasan ng mga problema. Tandaan nyo na mas lalo ang Panginoon, mas lalo siya na magkakaroon ng mga ideas upang magkaroon ng improvement, hindi lang yung church, kundi yung buhay ng bawat isa. Number 2, sabi dito, God carries the burdens for us. So, yeah. Huwag nating hayaan na yung burden is madagdag pa sa mga bagay na iniisip nila. So, para na po sa ating application, sabi dito, trust God at all times and be amazed. So, magtiwala lang tayong palagi sa ating Panginoon at hayaan natin na dumating yung time na talagang amazed sa mga bagay na nakikita niya while she is in her young age. So, number 2, sabi dito, pour out your heart before God. So, kailangan natin magpalin sa ating Panginoon. Kailangan natin na
umaga pa lang ay excited na tayo na talaga naman na makapagpuri at mapaglingkod sa ating Diyos. So, let's pour out our heart for God dahil alam natin na talaga kapag ang Diyos ay lubos na nagtiwala, hindi yan magbabago. So, pour out your heart before God. So, kailangan natin magpasakop sa Diyos, ipalinis yung puso ng bawat sa atin upang sa ganun ay maging karapat-dapat tayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Number 3, last, take refuge in God. So, humingi tayo ng lakas, ng talino, ng walang hanggang kanyang awa, ang biyaya, ay magkaroon ito ng katuparan upang sa ganun ay magkaroon din na legitimacy yung mga bagay na ginagawa, ang dinadaanan na talagang marami yung mga bagay o marami pa tayong dapat isaalang-alang, pero dahil ang nais natin ay may share kung ano yung kabutihan ng Lord sa nangyayari ngayon, alam ko na malaking impact din ito. So, salamat sa patuloy na pakinig at panood, and I hope may natutunan po kayo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.